Come to me, and I will give you rest. Hallelujah, chorus once again. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavy laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy load. And for the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Yes, Lord God, hallelujah. That's your promise, so good. Come to me, and I will give you rest. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Bago po ang lahat, I'd like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. A blessed night in this moment as we have once again ating gabi ng panalangin. At bago po tayo tumungo sa salita ng ating Panginoon, can we sing that song, Tanging Alay Ko. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tanging alay ko. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat sa iyo. Amen, Lord God. Aking Panginoong Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Ako inibig mo. At inangking lubos ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinugkob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Amen. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Yes, Lord. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahihiling siyang mapulot. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Yes, Lord, hallelujah. Ang taong tulad ko ay di dapat mahalin siyang po, Diyos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, no gintong sinukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang
tanging alay ko nawa ay gamitin. Yes, Lord, ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahiling siyang po Diyos, aking hinihintay. Yes, Lord, ang iyong pagbabalik, Jesus, nang makapiling kay man, ay kagalakang lubos ang tanging alay ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinuko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahihiling, ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinuko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Amen. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong sinuko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahiling, siya po Diyos. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong mahiling. Hallelujah, hallelujah. Upay na namin Diyos. Tunay nga, Ama, na wala na po kaming ibang mahihiling, O God, kundi Panginoon ko pong Diyos. Mapupurihan kayo, Ama. Kami mabuhay dito sa lupa, O God. Pansamantala habang kami, Lord God, ay nag-aantay sa inyo, Ama, na Lord God, kasama namin kayo na buong buhay na may alay namin, O God, sa inyo. Buong aming kaluluwa, buong aming espiritu, buong aming lakas, buong aming pag-iisip, buong aming, Lord God, lahat-lahat na sangkap na nasa amin na buhat sa inyo, Ama, ay may alay namin sa inyo, Ama. At kayo, Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, gaya nga na sinabi ng aming kapatid, O God, na Lord God, maluwalhati at madakila kayo sa aking katawan. O Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, that's our heart's desire, O God, na
ma-please po kayo, Ama, sa bawat buhay ng inyong mga anak, Ama. And Lord God, hallelujah, once again, Father, ngayong gabing ito, Ama, I'm praying to you, Father, sa aming pong munting, Lord God, hallelujah, gabi ng panalangin, ay samahan niyo po kami, Ama. Lord God, hallelujah, kayo po muli ugad ang siyang, Lord God, magbigay muli ng gabay ng inyong banal na Espiritu Santo. As I'm inviting you, Holy Spirit, Ama, Lord God, hallelujah, speak thy word, Almighty Father, in the simplicity, Ama, at with the inspiration of your Holy Ghost, Ama. At Panginoon ka pong Diyos, hallelujah, Lord God, nawang yung salita, lamang, O God, hallelujah, ang siyang may pakain sa bawat kaluluwa, bawat puso, Ama, na nauuhaw at nagugutom sa inyong salita, Ama. Lord God, inyong pangako, Ama, na mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa inyong katuwiran. Dahil, Lord God, hallelujah, inyong pangako, Panginoon ka pong Diyos, na hindi niyo po pagkukulangin, Ama. Lord God, hallelujah, naparito kami, Ama, ngayon upang muli idaing sa inyo ang mga panalangin, Ama. At Lord God, hallelujah, kami nananalig, Ama, ng inyong pangako, Ama, ay hindi lilipas ni magmamaliw man, Ama. Kundi Lord God, hallelujah, kung gaano yung itinatag ang sangkalangitan, hallelujah, buhat sa from everlasting, O God, ay it will be unto everlasting, Father. Lord God, hallelujah, gayon ang inyong salita, Ama, dahil ang langit man at ang lupa ay lilipas, ngunit ang inyong salita ay hindi lilipas, Ama. Panginoon ko pong Diyos, whatever it takes, Almighty Father, kami po ay nagpapakumbaba na nanalig sa inyong pangakong salita, Ama, na hindi niyo po kami iiwan, ni pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Muli, Lord God, I'm committing to you, Father, this our prayer meeting service unto you, Father, this night. I give unto thee all of the praise and all of the glory in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. At sa ating kipagpapatuloy ng ating gabi ng panalangin, tayo magbasa sa kasulatan ng Kawikaan in the book of Proverbs chapter 3. Hallelujah. Ito po ay sinulat ng ating kapatid na si Solomon. Hallelujah. At ito ay dito po natin, hallelujah, isa ito sa mga aklat na kung saan ay ibinuhos ng ating Panginoon ng kanyang wisdom through man, hallelujah, by his servant King Solomon. Praise the Lord, hallelujah. Sabi niya po dito, hallelujah. And this wisdom, this word of God, it is the wisdom of God. Hallelujah. Ang wisdom ng tao, hallelujah, ay nakapagdudulot ng tinatawag nating benepisyo, ngunit meron pong, hallelujah, ito'y may kalakip na ikapapahamak ng tao. Hallelujah. Anumang mga tinatawag nating inventions, innovations, or whatever that was brought by man, through science in this earth right now, hallelujah, ay meron pong tinatawag na ikamamatay ng tao. Ngunit yung wisdom from above, hallelujah, all good things, it is from above, and the wisdom from God, hallelujah, it will give life unto man, unto all. Hallelujah. Kaya hindi po tayo nananalig, hallelujah. Si Moses, 40 taon siyang nag-aral. Meron po bang nakaabot ng 40 taon nag-aral sa edukasyon dito sa lupa? Wala po. Si Moses lamang. Hallelujah. Ngunit ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa ilang in the wilderness, and we have our wilderness. That is the molding of God unto us in our life. Hallelujah. And the wilderness na kung saan idinako ng Panginoon si Moses, hallelujah, doon tinanggal ng ating Panginoon ang karunungan ng sanlibutan at isinalin ng ating Panginoon ang karunungan ng ating Panginoon Diyos para siya ay magamit ng ating Panginoon bilang kanyang tagapagsalita ng kanyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, ito po ang lagi natin sinasabi, the wisdom of the earth, hallelujah, or the world, hallelujah, it is foolishness unto God. And it is vanity and vexation in spirit. But the wisdom of God, this giveth life unto us. Praise the Lord. Hindi lamang po buhay na physical o temporal life, but it is, the most important, it is the eternal life. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong basahin in the verse, yes, amen. Verse 3, sabi niya po dito, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Praise the Lord. Hallelujah. You know that the law of God, hallelujah, it is magnified. It is magnified in the life of man. Kung noon, hallelujah, ipin sa ipin, tumingin ka lamang na mayroong you have done adultery with the contact of the flesh, it is adultery. But now, tumingin ka lamang na mayroong pagnanasa sa iyong puso, ang babae na kinatoksoan at ang lalaki na natokso ay nagkasala na ng pangangulo niya.
Kaya nga sabi ng ating Panginoon ang kanyang batas ay hindi na kanya isusulat sa anumang papel. Hallelujah. Kundi ang batas, ang salita ng ating Panginoon Diyos ay isusulat niya in the flesh of our hearts, in the table flesh of our hearts. Na kung saan, hallelujah, yung ating puso ay babaguhin ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na kagaya ng isang lamang puso. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, "For my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." Praise the Lord. So, ano po yung inutos dito ng ating Panginoon Diyos na siyang magkikip ng kanyang utos? Is it our mind to memorize? No. Kundi sinabi niya, to keep it in our heart. Praise the Lord. Understand it in our hearts. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, "For length of days and long life and peace shall they add to thee." Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa ba tayong hanapin pagkat ang binigay ng ating Panginoon Diyos? Ano sabi niya po dito? "Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo." Praise the Lord. Kung ang salita pala ng ating Panginoon Diyos ay we keep it in our hearts, ano pong idadagdag dito na bibigay sa ating Panginoon Diyos? It is the length of our days. Praise the Lord. Ano pa? Kapayapaan. Meron pa bang higit pa sa buhay na dito sa lupa? Even, sabi ng scripture that even you cannot add a cubit of our stature. Ibig sabihin, kahit na anong gawin natin, hindi po tayo makapagdadagdag ng ating tangkad, hindi po tayo makapagdadagdag ng ating buhay, kundi ang lahat ay buhat sa ating Panginoon Diyos. Hindi kayang bayaran ng anumang salapi dito sa libutan ang ating buhay o ang pagdagdag ng ating buhay dito sa lupa, kundi ito ay buhat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kahit na sino pinaka-bilyonaryo dito sa lupa na nabuhay. Praise the Lord. Hindi naaabot ng ibang 200, wala nang umabot. Kahit na sino pinakamayaman. Yan, si Warren Buffett. He is a successful na business. Pero ano sabi niya? Yung nadalabi na lang niyang 1,000 plus days. Sabi niya, it is just to help other people. Di ba sinabi niya sa kanyang Kaya nga siya, yearly, yung kanyang negosyo, yung Berkshire Hathaway. Di ba? Taon-taon, andun yung kanyang mga investors. Dahil they would like to receive a blessing from Him. Hallelujah. Ganyan ang tao. Hallelujah. Ang tinitingnan nila yung yaman dito sa lupa. Pero dapat ang ating hanapin ay yung yaman na nasa langit. Dahil hindi po yun kakalawangin at hindi po yun masisira. Praise the Lord. Sabi nga niya na ilang days na lang, 1,000 something plus days, ang natitira na lang na araw ko dito sa lupa. Kahit ito ang nais kong gawin. Nais niyang iabot yung kanyang maitutulong para umunlad yung mga tao na nais umunlad. Hindi po ba? Yan yung, alam niya kasi na yung days of his life ay malapit na. Praise the Lord. Tayo mga kapatid, ano sabi niya po dito, hindi po ito sa maiksi na lamang buhay natin o matagal pa ating gugugulin dito sa lupa. Anong sabi ng ating Panginoon sa Ecclesiastes chapter 12, "Remember now the Creator in the days of the youth." Bago dumilim ang araw, ang bituin, at ang buwan sa iyong buhay. Hallelujah. Yan ang sinabi ng ating Panginoon Diyos dahil hindi po natin alam ang buhay. Hallelujah. Hindi po natin alam. Kaya nga po, narito po tayo ngayong gabi. Hallelujah. Dahil may mga hinaing po tayo, mga kagalingan sa karamdaman, mga pangailangan. Hallelujah. It is because that this flesh, it is dying every day. Akala natin yung pagdagdag ng edad natin, tatagal tayo dito sa lupa. Hindi po. Yung tinatawag nating birthday, mga kapatid, ito po ay umiiksi na ng umiiksi ang ating buhay dito sa lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po pinagpapasalamat natin na, hallelujah, yung pagpapasalamat natin na umabot tayo ng ganitong edad. Praise the Lord. At nagpapasalamat din tayo dahil iiksi na rin ang ating pag-stay dito sa lupa. It is because this world, wala na pong hope. Wala na tayong maasahan dito sa lupa. All is sinking sand. No other ground is sinking sand. But it is a sinking sand. But there is only one rock. Meron lamang isang pundasyon na matibay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Yan ang ating masasandalan. Hallelujah. Hindi po bangko. Yan yung noong araw na subok na matibay, subok na matatag, yung parang pader na masasandalan. Hindi po yun. Ano nangyari? Nagsara. Di ba po ba? Pero ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, even in the ancient of days, hanggang sa ngayon ay hindi nagbabago ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan at pinakadakila sa lahat. Kaya't mga kapatid, hallelujah,
I'd like to admonish you mga kapatid, as what the Word teacheth us, trust only unto the Lord. Praise the Lord. Dahil kung sa Diyos tayo nakasandal, sa Diyos tayo nakatangan, sa Diyos tayo, hallelujah, nananalig, nananampalataya, tiyak na hindi po tayo mabubuwal. Mabuwal na ang lahat dito sa lupa, pero ang ating Diyos mananatiling, hallelujah, hallelujah, makapangyarihan, matatag. Hallelujah. Siya pinakadakila magpakailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yan sabi niya po dito, hallelujah. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leg. So the mercy and the truth. Praise the Lord. Itali natin dito sa leg natin, wag po natin pabayaan mawala sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Isa lamang po that mercy, it is from God. Mercy. Ngayon sa time natin, it is the grace of our Lord Jesus Christ. Let the grace of the Lord Jesus Christ abound in our hearts. Hallelujah. At ano sabi niya po dito yung truth? There's only one truth, and that is God Himself. Hallelujah. There's only one truth. Sabi niya po dito, itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Ano sabi niya po dito? So that, bakit po? Ano po mangyari sa atin? So that thou shalt find favor and good understanding in the sight of God and man. Praise the Lord. Nang tayo ay makasumpong ng lingap at mabubuting kaunawaan sa paningin ng ng Diyos at ng tao. Praise the Lord. Kung nasa atin yung tinatawag na grace of God in our hearts, at yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos sa ating puso. Hallelujah. Ano sabi ng ating Panginoon? Hallelujah. Tayo ay makakasumpong ng pabor at that good understanding buhat sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, sa paningin ng ating Panginoon Diyos at sa paningin ng tao. Kaya sabi niya dito sa verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kaya sabi niya po dito sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hallelujah. Buong puso po. Hindi po kalahati, hindi po, hallelujah, kapiranggot, kundi buong puso natin. Ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos, hindi po 99.9999%. Kundi hinahanap ng ating Panginoon Diyos yung absolutely 100% na ating puso. Hallelujah. Because He deserves it. Hallelujah. Because even, hallelujah, His very own life, when He manifested here in earth, He gave it unto sa bawat isa sa atin, unto us. Kaya deserve niya, hindi po yung number 2. Ang deserve ng ating Panginoon Diyos, yung number 1. Hindi niya deserve yung number 2 o number 3. Hallelujah. Deserve niya na maging number 1 siya sa ating buhay. Kaya nga sabi ng scripture na love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Hallelujah. With all ng lahat-lahat na nasa atin, with all of your might. At yung pangalawa, mahalin mo ang iyong neighbor na kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, ituloy po natin, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Praise the Lord. Inulit na naman po dito ang understanding na pang sarili. Ulitin po natin sa salitang Tagalog, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil, hallelujah, ano sabi ng scripture na, there is a way seemeth right unto man, but the end thereof, hallelujah, are the ways of death. Hallelujah. Ano sabi niya? Mayroong daan na sa paningin ng tao, ito po'y maayos, ito po ay tama. Ngunit sa dulo niyon ay kapahamakan. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Praise the Lord. Ito po yung gusto ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Ito ang gusto ng ating, hallelujah, our Heavenly Father, being as His sons and daughters. Ano sabi niya po dito? In all thy ways, hallelujah, acknowledge Him, and He
shall direct thy paths. Ano sabi niya dito sa Tagalog? Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad. Hindi lamang po kilalanin ang ating Panginoon Diyos, kundi ating ipaalam sa ating Panginoon Diyos ang lahat na ating gagawin. At siya ang siyang maggagabay sa atin. Mga lakad, maging anuman ang ating gawin sa ating buhay. Maging desisyon natin. Ating i-acknowledge sa ating Panginoon Diyos. At siya ang magbibigay sa atin ng gabay. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil mga kapatid, kung tayo gagawa ng mga bagay na hindi natin idulog sa ating Panginoon Diyos, hindi natin ipanalangin, hingin ang kanyang gabay, hingin ang kanyang sakdalang kalooban. Hallelujah. Kung tayo gumawa ng sarili nating hakbang, sarili nating desisyon na hindi natin inihingi sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, diyan po tayo kadalasang nagkakaroon na tinatawag na failures of our decisions. Diyan po tayo kadalasan nagkakaroon ng problema. Diyan po tayo nagkakaroon kadalasan ng, hallelujah, tinatawag na the result itself ay hindi po nagiging smooth. It is because gumawa tayo ng hakbang natin na hindi natin ikinonsult sa ating Panginoon Diyos. Ito yung naisituro sa ating Panginoon Diyos. Paulit-ulit po ito na sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Na nais ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na nais ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Na turuan niya tayo na magtiwala ng lubos sa Kanya. Yan ang nais ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ano sabi niya po dito sa verse 7? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Sabi niya dito sa verse 7, huwag kang magpakapantas sa inyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Hallelujah. Ulitin po natin dito sa salitang banyaga. Be not wise into thine own eyes. Huwag po tayong magpakapantas sa ating mga, Lord, hallelujah, sa ating sariling paningin. Hallelujah. Kundi ano sabi niya po dito? Hallelujah. Fear the Lord and depart from evil. Hallelujah. Ano sabi niya? Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Hallelujah. Ano sabi niya sa verse 8? It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Hallelujah. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Praise the Lord. Hallelujah. Kung tayo pala, hallelujah, paalala dito ng ating Panginoon Diyos na hindi magtiwala sa ating paningin, sa ating mga nakikita. Kundi, ano sabi niya po dito? Hallelujah. Kundi tayo ay magkaroon ng tinatawag na fear unto the Lord. O yung tinatawag nating lubos na pagtalima, lubos na, hallelujah, pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Yung takot na hindi yung nanginginig po. It is a reverence, it is a love, it is tinatawag nating obedience unto the Lord. Hallelujah. Dahil po, wala pong tinatawag na magaganap na reverence kung wala pong obedience sa ating Panginoon Diyos. Una po muna yung obedience bago po, hallelujah, kasunod po yung manifestation ng reverence or respect. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, try po natin. Fear the Lord and depart from evil. Humiwalay ka sa kasamaan. At ano sabi niya po dito? Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Hallelujah. Ano sabi niya sa verse 9? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Hallelujah. Kompleto itong sinabi dito ni Solomon sa Proverbs chapter 3. Hallelujah. Anong itinuro niya dito na una? Yung, hallelujah, lubos na pagmamahal sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi niya po dito? Yung biyaya ng ating Panginoon Diyos, yung katotohanan ng ating Panginoon Diyos ay ating i-embrace. Hallelujah. At ano pa? Ang sabi niya po dito? At yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, ay dito pinaalala ulit. At ano sabi pa niya? At ang lahat ng ating gagawin ay ating idulog sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At ang kanyang gabay ay siyang mananatili sa atin. At ano pa? Yung huwag tayong magsarili sa ating mga paningin. Hallelujah.
At ano pa itong na dito sa verse 9? Hallelujah. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all all thine increase. So ano po yun dito yung pagpapaalala ni Solomon? It is the first fruit, hallelujah, na yan ay pagmamayari ng ating Panginoon Diyos. And that is, hallelujah, His portion. Praise the Lord. Yan po yung itinuturo sa atin na yan ay para sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang tinatawag natin the first fruit of our labor, hallelujah, yan po ay hindi po para sa atin, kundi yan ay para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At anong sabi dito ng ating Panginoon Diyos? So shall thy barns be filled with plenty. Itong pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, and thy presses shall burst out with new wine. At ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Yan ay pangako ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang sabi niya dito sa verse 11, My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Ano sabi niya po dito? Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. So dalawa dito yung sinasabi dito ng ating Panginoon Diyos. Isa ay yung tinatawag na chastening. At pangalawa po, yung tinatawag na correction. Hallelujah. Una, sabi niya po dito, ay ang parusa. Pangalawa ay yung kanyang saway. Dahil po ano sabi niya po dito? Dahil kung sino mang nagmamahal sa pagtutuwid ng ating Panginoon, ay kagaya siya ng isang ama na kung saan siya ay malulugod sa kanyang anak. Hallelujah. Dalawa po dito. Mga kapatid, hallelujah. Kung minsan, yung pamalo pa nga lang, nagtatampo na sa Panginoon. Gaano pa kaya yung parusa dahil sa katigasan ng ulo? Hindi po ba? Hallelujah. Hallelujah. Ano po yung sinasabi dito na chastening? Hallelujah. Kung tayo nagpabay sa ating Panginoon Diyos, meron po siya nakalaan na parusa para po tayo ay matuto na hindi na. Si David nga, mga kapatid, ano sabi niya? Na kagaya nga ng isang pastor, hallelujah, pag umalis yung isang tupa, hallelujah, at kanyang masumpungan, yung umalis na tupa, anong gagawin ng isang pastor? Babaliin niya yung kanyang paa para hindi na siya makalayo. Imagine that. That is the chastening. Pamalo po siya. Hallelujah. Dahil ayaw ng ating Panginoon Diyos na tayo ay mapahamak. Mas gugustuhin ko pa na ako'y i-chasten ng Panginoon kaysa ako'y hayaan niya sa aking sariling kagustuhan at ako'y mapapahamak. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ano po, ang ayaw magpatuwid at ayaw hallelujah, sa ayaw sa ating Panginoon Diyos ay hindi niya tunay na anak. Hallelujah. Hindi niya tunay na anak ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, I do believe that the bride of our Lord Jesus Christ, hallelujah, for whatever it takes, our heart's desire is to draw closer unto Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin, mga kapatid. At basahin natin, mga kapatid, dito sa verse, nabanggit niya itong verse 11. Can we open please in the book of Jeremiah chapter 46, verse 27, 28. Hallelujah. Jeremiah chapter 46, verse 28. Baba natin sa 27. Sabi niya po dito, sa verse 27. But fear not, thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel. For behold, I will save thee from afar off. Tingnan po natin dito sa verse 27. Yung first part na sinabi niya po dito, na ngunit huwag kang matakot, O Jacob. So, sino po yung Jacob na yan? Di ba si Jacob at saka yung Israel, isa lamang po yun? But, meron ditong nais sa ipahayag dito ang ating Panginoon Diyos. Na yung Jacob na yan, ay yun pa yung patuloy na hinuhubog ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Sa kanyang katuwiran. At itong Israel na ito ay yung mga nakakamit na ng kanyang tinatawag na adoption. When they were already, hallelujah, molded by God, baptized with the Holy Ghost. Praise the Lord. Yan po yung tinatawag nating Israel. At kaya sabi niya po dito,
But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel. For behold, I will save thee from afar off. Pareho po sila. Hallelujah, merong workmanship ang ating Panginoon Diyos in that early, hallelujah, Christian life of His bride, at maging it was already, hallelujah, sealed with the Holy Ghost. Hallelujah. Pareho po yan na kanyang ililigtas, kanyang iingatan. Kaya sabi niya po dito, hallelujah, and thy seed from the land of their captivity, and Jacob shall return, and be in rest, at ease, and none shall make him afraid. Praise the Lord. In-specify niya dito na huwag matakot si Jacob. Kahit na Jacob pa lamang siya, ay bibigyan ng ating Panginoon Diyos ng pag-iingat at kapayapaan. Praise the Lord. At sabi niya po dito, fear thou not, O Jacob, my servant, saith the Lord, for I am with thee. Pangako ng ating Panginoon Diyos. For I will make a full end of all the nations whither I have driven thee. But I will not make a full end of thee, but correct thee in measure. Yet will I not leave thee wholly unpunished. Hallelujah. Mayroong pagtutuwid. Hallelujah. Pagsasaayos, paghuhubog na ginagawa ng ating Panginoon Diyos kay Jacob. Ngunit pangako ng ating Panginoon Diyos, ano sabi niya po dito? I will not make a full end of thee, but correct thee in measure. Mayroon pong sukatan ng ating Panginoon Diyos. Mayroong sukatan ng ating Panginoon Diyos, maging sa kanyang kaloob, maging sa, sinasabi niya po dito, maging sa kanyang pagtutuwid. Yan po ay, it is a just measure of God na ayon. Saan po? It is a just recompense. Maging yung makasalanan nga. Hallelujah, sabi niya, meron silang just recompense na kapahamakan. Hallelujah, just recompense. Di ba, nabasa natin in the last Friday na gawain natin? Ito naman po, meron po siyang measure na pagtutuwid ang ating Panginoon. It is naayon po yan. Hallelujah. Sa workmanship ng ating Panginoon Diyos na mahubog tayo sa kanyang kalikasan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, wala pong exemption yan. Pag mayroong kaunting pagkakamali, o kaunting kakulangan sa ating Panginoon Diyos, kaunti man o malaki, pareho lang yun. Mayroon sukat ang ating Panginoon Diyos na ayon sa kanyang biyaya sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Na kanyang pagsasaayos sa atin. Dahil po Dahil po tayo ay kanyang inaayos, tayo ay kanyang inihanda, tayo ay kanyang hinuhubog, tayo ay kanyang dinadamitan ng kanyang katuwiran, ng kanyang salita. Hallelujah. Nang sa kanyang pagbabalik, praise the Lord, ay nakahanda na ang kanyang mga babalikang nobya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, hallelujah, balik po tayo doon. Ito pinakauli, sabi niya po dito, yet I will not leave thee wholly unpunished. Ano sabi niya po dito? At hindi kita iwan sa anumang paraan ng walang kaparusahan. Dahil po, hallelujah, ang ating Panginoon Diyos, He is a just God. If He will not stand in His standard, hallelujah, pagdating ng white throne judgment, marami ang magrereklamo. Hallelujah. Bakit kami malubha ang aming dinanas? Hallelujah. Sa malubhang aming pagtitiis, maging ang aming dugo ay nabubog alang-alang sa aming kaligtasan. Hallelujah. Hindi ba? In the dark ages, hallelujah, alang-alang sa aming kaligtasan ay nagkaroon kami ng pagbubuwis ng aming dugo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang ating Panginoon Diyos, He is a just God. Praise the Lord. At ang lahat ng bagay, sabi niya, for it is God who work it in you. Purihin ang ating Panginoon Diyos dahil ang ating Diyos ang siyang gumagawa po para sa atin. Hallelujah. Both to will and to do His good pleasure. Maging sa pag-desire ng ating puso na mapapurihan, maluwalhati ang ating Panginoon Diyos, yan ay workmanship ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. It is by the grace of God. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin na Book of Proverbs. Nasa verse 12 na tayo. Verse amen. Verse 12. For whom the Lord loveth. So, hallelujah. Meron palang minamahal dito ang ating Panginoon Diyos. Sino po yung minamahal ng ating Panginoon Diyos? For whom the Lord loveth, He corrected. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sa mga minamahal ng ating Panginoon Diyos, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, even as a father, the son in whom He delighted. Gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa verse 13,
Happy is the man that findeth wisdom. Praise the Lord. Mapalad ang tao na makasumpong ng karunungan kung ipinahayag sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, ang kanyang pagmamahal sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah, mapalad. Hallelujah, dahil Praise the Lord, dahil tatanggapin niya ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Hallelujah, hindi na po tayo maghahanap ng dahilan, kaya siguro ito nangyari sa akin, kaya siguro na ganitong dumarating sa akin, ay dahil sa ganito. No, but you will see yourself, hallelujah, in the mirror of the Word of God. Sabi nga ng Scripture, sabi nga ng message that, take inventory of your life every day. It's about this sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sabi niya, sinabi dito ng ating Panginoon, it is the health to thy navel and marrow to thy bone. Utak sa ating buto. Praise the Lord. Alam po ba natin kung ano po yung tinatawag na utak sa buto, yung the marrow of the bone? You know that in the marrow of the bone, our biggest bone is the leg bone or the thigh bone, that is the femur. Hallelujah. At that is the longest bone. At yung mga bone marrows natin, mga kapatid, doon po napoproduce yung buhay. Ano po yung buhay na yon? Yung blood cells natin, yung red blood cells, it is in the marrow of the bone na po-produce. So kung wala po tayong bone marrow, kapag merong cancer sa buto, hallelujah, di ba, katakot-takot yan. Chemotherapy, bone transplant, at saka pagsasalin ng dugo. It is because, hallelujah, ang buhay po, hallelujah, ay nandun po sa dugo. At yung dugo po, yung red blood cells, o yung dugo po, yan po ay nagre-regenerate, nagpo-produce po yun sa marrows of the bone. Hindi po yan nagpo-produce sa puso, hindi po yan nagpo-produce sa utak, kundi yun po ay nasa marrow of the bone. Praise the Lord, hallelujah. Kaya anong pinakamalaga sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, yung kanyang pagkilos sa kaibuturan ng ating buhay. Praise the Lord, dahil yun po ay buhay para sa kanyang mga anak. Praise the Lord. Ano man ang gawin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga hinirang, iyon ay magdudulot ng buhay. Magdudulot para sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya ang bukal ng buhay. Pag siya ang nasa ating buhay, siya ang gumagawa sa ating buhay, siya ang nananahan sa ating mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na po tayo mababahala. Dahil anumang oras tayo, bawian ng hininga dito sa lupa, tiyak tayo na sa huling araw. Hallelujah. Ang aking tagapagtubos ay babangunin niya ang aking katawan. Hallelujah. Pangako yun ng ating Panginoon Diyos at tayo natutulog lamang. Hallelujah. Sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Sa kanyang kapangyarihan tayo kanyang gigisingin upang kanyang ibangong muli. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, tuloy po natin. Happy is the man, hallelujah, that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, and that is the wisdom from above. At ang tao na nagtatamo ng understanding o kaunawaan. Praise the Lord. Ayan ay buhat sa ating Panginoon Diyos. At ano po yung kaunawaan na yan? Hallelujah. O tinatawag natin na understanding. Yung kaunawaan sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Whatever it takes, hallelujah, you believe that it will be for your own good. Maunawaan mo na yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos ay para sa iyong kabutihan. Hallelujah. Yun ay kaunawaan na galing sa ating Panginoon Diyos. Hindi kaunawaan na galing sa ating kaisipan. Because the understanding and the wisdom of man, it is a foolishness unto God. At it will lead to destruction. Sinabi yan in the Old Testament. Tended unto destruction. Hallelujah. Ngunit ang wisdom galing sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. It will give us life. Hallelujah. Praise the Lord. Maunawaan natin ang lahat na walang ibang ginawa ng ating Panginoon Diyos kundi, hallelujah, para sa akin. Hallelujah. Sinabi nga ng isang kanta na ang kanyang ginawa ay para sa aking for my own good. Meron isang awitin na hallelujah, napakasarap pakinggan. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, nakalimutan ko. Yung para sa, meron isang awitin na napakasarap. Bukod sa Tender Hand of Jehovah, meron pa isang awitin na
Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa verse, hallelujah, verse 16, verse 15, verse 14. Dagdag natin sa verse 14. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, dito sa libutan, di ba pagpabagsak ang tinatawag nating kalakaran sa buong mundo? Ano po yung natitira na mahalaga sa isang tao? Hindi na po pera, kasi yung pera, mawalan na yan ng halaga. Magiging isang papel lang yan. Ano po, mga kapatid? Ginto. Hindi po ba? Ginto, o kaya yung hallelujah, yung tinatawag na the precious stones. Pero ginto pa rin ang kalakaran. Hindi ba ang mga bansa nais nila na makipagkalakal, magbenta ng kanilang may bebentang hallelujah, yaman, kapalit ay ginto. Dahil ang ginto, yan po yung pinaka-stable form of tinatawag nating wealth dito sa sanlibutan. Yan ang batayan ng yaman ng tao. Pag marami kang ginto, hallelujah, ikaw ay pinakamatibay na bansa. Hallelujah. Pinakamayaman na bansa pag marami kang ginto. Hallelujah. Pero ano sabi niya po dito? Anong sabi niya po dito? Na dapat magsaya isang tao kung siya ay makasumpong ng wisdom. Hallelujah. And man that findeth, that get it, understanding. Nagtatamo ng kaunawan. Dahil po, ano pong sabi niya po dito? For the merchandise of it is better than the merchandise of silver. Ano sabi niya po dito? Sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak. Hallelujah. Ngayon po, ano po yung kalakal na ngayon na naiisip ng tao pagka ganito? Stocks. Hindi po ba? Nag-iisip kung paano makapagtabi ng isang bagay if in case na magkaroon ng pagkabagsak ng hallelujah, tinatawag ng ekonomiya. Ano yung resources? Yung may mga pera, isipin nila, mag-iimbak ako ng ginto, bibili ako ng maraming lupa dahil bagsak ang presyo ng lupa. Bibili ako ng maraming stocks dahil bagsak ang presyo ng stocks. Hindi ba? Yung mga mayaman, ganyan. Pero ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang karunungan, hallelujah, na buhat sa Kanya, na Kanya ibibigay sa atin at ating makakamtan buhat sa Kanya, hallelujah, ay ano sabi niya po dito? Na dapat magsaya tayo. Kung meron na tayo. Dahil ang lahat ng ating mga nakikita sa ating mga mata, ito po ay mabubulok, ito po ay kakalawangin, ito ay lilipas. Pero those things that cannot be seen are eternal. Ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay eternal. Ano po yon? Yung buhay na walang hanggan. Eternal po yan. Praise the Lord. Yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung kapayapaan. Hallelujah. That is eternal. Yan sabi niya po dito, and the gain thereof than fine gold. At ang pakinabang niyaon ay kaysa dalisay na ginto. So, ano po? Yung buhat sa ating Panginoong Diyos na karunungan ay higit na, hallelujah, kapakinabangan kaysa ginto o pilak man dito sa lupa. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po kahit na meron po tayong ginto, pag wala tayong kapahayagan, buhat sa ating Panginoong Diyos na tayo kasama sa rapture, walang side po yun. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na meron tayong ginto, itong ginagalawan nating sanlibutan, it is in the times of troubles already. Hallelujah. Anhin natin ang isang toneladang ginto. Kung bukas ay, hallelujah, kapighatian na, tribulation na. At hindi tayo nakasama sa rapture. Hallelujah. Anhin natin ang ginto. Dahil hindi makakapagkalakal ang walang tatak sa kanyang kanang kamay at sa kanyang noo ng tatak ng halimaw. Hindi po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang pinakamahalaga, it is the understanding, revelation from God. Hallelujah. Sabi niya po dito, she is more precious, hallelujah, than rubies. And all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Sino po ito, mga kapatid? She. Sino po yung she? It is the church. Sino po yung church? It is the bride of our Lord Jesus Christ. Ito ay
hallelujah, nangungusap na dito ang ating Panginoon Diyos kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Praise the Lord. Na nagtitiwala, na, hallelujah, praise the Lord, na namumuhay dito po sa Kanyang mga tagubilin sa atin. Kaya sabi niya po dito, hallelujah, she is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Ano po yung dinidesire ng tao? Diamond are forever. Ginto. Hallelujah. Ano pa? Yung mga precious stones, most precious elements in the earth. Hindi po ba? Yung gramo lamang, it is $50,000. Hallelujah. Antimatter. The most precious in the whole universe. Hallelujah. Praise the Lord. Pagka mayroon ka lamang gramo nun, ikaw ang pinakamayaman dito sa mundo. Ano pa? Saffron. Yung mga precious things dito sa lupa, by grams lang ang mamahal ng presyo. Hallelujah. Pero ang mga tao, yun ang iniisip nila na precious because that is the temporary that can sustain the life here in this earth. Pero ang pinakamahalaga na itinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos ay tayo mag-imbak ng kayamanan sa karya ng ating Panginoon Diyos. Dahil hinding-hindi kakalawagin at hinding-hindi yun magmamaliw. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi niya po dito, her ways are, verse 16, length of days is in her right hand, and in her left hand, riches and honor. Praise the Lord. Hallelujah. Pagka inuna pala natin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga tagubilin niya dito sa atin. Ano sabi niya dito? Karamihan ng mga araw ay nasa kanyang kanang kamay. So, nasa kanang kamay ay yung paghaba ng kanyang buhay, pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. At yung sa kaliwang kamay, ano po? Ay mga kayamanan at karangalan. Ano po yung kayamanan ng mga kapatid? Even it is natural, ay hindi tayo pababayan ng ating Panginoon Diyos sa ating pangailangan. Hallelujah. Ano po yung karangalan na sinasabi sa Scripture? That, hallelujah, na bilang isang Kristiyano, na, hallelujah, praise the Lord, na tayo mamaya pa man dito sa lupa, hallelujah, maalala nila na ay yung taong yan ay, hallelujah, talagang isang tunay na Kristiyano. Hallelujah. Di ba ano sabi ni Scripture na meron sinabi dito sa Scripture na mas mainam pa yung merong mabuting pangalan na may iwan kaysa sa isang patay na leon. Di ba sinabi niya dito sa Scripture? Anin mo yung isang leon kung iyon ay patay na? Mas higit pa yun na mas, hallelujah, na mas mainam ang isang merong mabangong pangalan. Hallelujah. Yung mabangong pangalan na yun, hindi yung lahat ng mga fame dito sa mundo, hindi po 'yon. Yung kinagugustuhan ng milyon-milyon, hindi po 'yon, kundi that name, hallelujah, that pleasant name na sinasabi po dito ay yung hallelujah nalululhati ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Praise the Lord, na maiwan man natin, hallelujah, na maiwan man natin dito sa lupa ang walang kayamanan, kundi meron tayong hallelujah tinatawag na pangalan na kung saan, hallelujah, ang ating Panginoon Kristo ay identified in our life. Hallelujah. That Christ is identified in our life as a Christian, as a bride of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na sabi niya po dito, her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Praise the Lord. Sabi niya sa verse 17, ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Praise the Lord. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ano po yun? Kapayapaan. Kahit na ano yung dinadaanan natin. Praise the Lord. Duman man tayo sa lubak-lubak, sa napaka-matarik na daan. Praise the Lord, meron pa rin tayong kapayapaan. When everything falls apart, praise His name. When I have a broken heart, hallelujah, still, praise the name of the Lord. Hallelujah. It is because God, hallelujah, by His grace and mercy, His promise unto us na Kanyang ibibigay sa atin the pleasantness sa ating mga tatahakin at maging kapayapaan sa lahat ng ating matadaanan. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Siya ay punong kahoy
ng buhay sa mga nangahahawak sa Kanya. At mapalad ang bawat isa na mga mamalagi sa Kanya. Dahil ano po? Nasa Kanya ang ating Panginoong Diyos. Whosoever blessed ang Kanyang piniling bayan ay Kanyang pagpapalain. Whosoever that will curse it, ang Kanyang piniling bayan ay susumpay ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Sa atin man, sa ating kapanahonan, hallelujah, hindi lamang po, hallelujah, gaya nga na nabanggit ng isang kapatid, kung sino yung kumalaban dun sa ating leader, may nangyari. Kanina may nakita nga ako, yung, di ba, yung nasa eroplano yung buong pamilya niya, sana nga doon bumagsak ata yung eroplano dahil kompleto sila doon na mamatay. Ano nangyari? Ay, na-stroke. Hallelujah. Iyon pa lamang ay gumaganap pa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang papel dito sa lupa. Praise the Lord. Gaano pa kayang kanyang nobya? Hallelujah. Na it is the expression. Praise the Lord. You know that the bride of our Lord Jesus Christ, it is the expression of the life of Christ in our age. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na po natin makikita ang, hallelujah, tinatawag nating morality. Hindi nga nila kilala. Sa Estados Unidos, hindi nga nila alam ang ibig sabihin na tinatawag na moralidad. Hindi nila kilala yung nasa diksyonaryo nila na moralidad. Hallelujah. Pag sinabi mo yung immoral yung bagay na yan, sino ka para ako sabihan? Gusto mo, tawagin ko yung pulis at ipakulong kita. Discrimination yung ginagawa mo. Hindi po ba? Hallelujah. Yan yung tinatawag po natin na itong mundong ating ginagalawan ngayon ay ito'y handa ng sunugin ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa sunugin na tinatawag natin nilinisin, kundi ito ay nalalapit na ang kanyang tinatawag na ibuhos yung kanyang puot, the tribulation. Praise the Lord. Hallelujah. Yung kanyang tribulation dito sa lupa. Pero bago yan mangyari, mga kapatid, ang kanyang mga nobya ay wala na dito sa lupa. Kundi ang lahat ng nagtiis alang-alang kay Kristo ay mayroong pangakong putong na nag-aantay sa bawat isa sa atin. The crown of glory. Praise the Lord. In the twinkling of an eye. Hallelujah. Babangunin niya ang mga namatay kay Kristo at ang mga nabubuhay. Hallelujah. Ay kanyang babaguhin from mortality into immortality. Praise the Lord. At kanyang sasalubungin ang kanyang nobyo sa alapaap. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. And happy is everyone that retaineth her. Verse 19, the Lord by wisdom hath founded the earth. Hallelujah. By understanding hath He established the heavens. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi niya po dito, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamagitan ng karunungan. Kung titingnan po natin yung wisdom and the understanding na sinasabi niya po dito na, hallelujah, na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos na mapapasa atin, hallelujah, yan po ay, it is the revelation of God Himself. It is God Himself in His Word that created, ano po, ng patibayan ng lupa at ang sangkalangitan. Praise the Lord. Yan po ay, it is God Himself. Ano po yung wisdom and understanding of God para ma-create ang heavenly bodies at saka itong earth? It is the spoken word of God. Praise the Lord. It is God Himself. Hallelujah. Because when He spoke that word, hallelujah, that created the molecules, the ion, anion, cation, whatever it is, hallelujah. It is the spoken word of God Himself, hallelujah. That, hallelujah, nagbigay ng tinatawag nating paglikha sa lahat ng bagay. There is a creative power. And that is the creative power of God. That is His Word Himself. And that is God Himself. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At sabi niya po dito, by His foreknowledge, the depths are broken up. By His knowledge, the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Praise the Lord. Knowledge ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. The depths are broken up. Ngayon, mga kapatid,
Even sa Marianas Trench sa atin, sa Pilipinas. Praise the Lord. Hindi po ba, hindi basta-basta nila marating yung tinatawag na seabed. Hindi po. You can see. Hallelujah. Yung pinakamalalim, hallelujah, na isa sa kinikilala nilang pinakamalalim na bahagi ng dagat ay yung Marianas Trench. Isa yon. Hallelujah. Hindi nga nila alam. Hindi nga nila alam kung ano yung mga nilalaman doon sa seabed. Pero the wisdom, the understanding of God, it broken up. Hallelujah. Yung lalim. Praise the Lord. Gaano pa kaya ang lalim ng puso ng mga tao ay hindi makita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, purihin ang ating Panginoon. My son, hallelujah. Tingnan mo pagmaman ng ating Panginoon. He showed His majestic highness, His greatness of His creation. Pero pagdating sa atin, He delighted in us. Hallelujah. As a precious lady. At He treated us as a son. Para sabihin niya po dito, no, my son, tayo pagmamayari ng ating Panginoon Diyos, tayo kanyang anak. Na specifically addressing us that we are His son. Ano sabi niya po dito? My son, let not them, hallelujah, depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Salitang Tagalog, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Praise the Lord. Ano po yung karunungan na yun, mga kapatid? It is the revelation of the Word of God. Wala na pong ibang karunungan, mga kapatid. There's no any other wisdom of God. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. And that is the mind of Christ. And that is the revelation of God na kanyang ibibigay sa kanyang mga anak. Praise the Lord. Wala na pong ibang kaisipan. Wala na pong ibang wisdom or understanding or knowledge here in this earth na binabanggit dito, but it is the revelation of the Word of God. Unveiling of Christ, hallelujah, the mind of Christ in us. Hallelujah. Wala na pong iba, kundi ang kaisipan ni Kristo mismo. Ang kaisipan ng Diyos na mapasa atin. Hallelujah. Walang iba kundi ang kanyang salita mismo na kanyang ipinahayag sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating sa wisdom, revelation of the Word of God. Praise the Lord. Ano sabi ng message, ay ng scripture na binasa natin? Happy is He. Dapat maging masaya tayo dahil hindi po lahat nakasumpong ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi po lahat nakasumpong ng favor from the Lord. Hindi po lahat, mga kapatid. Ngayon, subukan mong may pagbahagi ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Hindi nila maunawaan. Kaya't mapalad po yung kanyang napagpahayagan ng kanyang salita. Anong sabi niya po dito? Ating itali yung mercy ng ating Panginoon Diyos sa ating leg, maging kanyang katotohanan. Praise the Lord. Huwag ito yung lumayo sa ating paningin. Hallelujah. At huwag po nating pabayaan, ingatan ng magaling ang karunungan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niya po dito, so shall they be life unto thy soul, praise the Lord, and grace to thy neck. So yung life na sinasabi po dito, mga kapatid, hindi lamang po yung natural na buhay dito, kundi the life that is in our soul, no other else, but it is the eternal life in our soul. Ano sinabi ni Scripture na, repent ye every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano po yung gift na yun, mga kapatid? Hindi lamang po yung kapangyarihan, kundi that is the eternal life of God Himself na kanyang ipagkakalob sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya po dito, then shalt thou walk in thy way safely, praise God,
and thy foot shall not stumble. Hallelujah. Kung magkayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Verse 24, when thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap nito mga kapatid dahil ang sarap matulog. Hallelujah, na mahimbing. Kaya sabi niya po dito, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Hallelujah. Pagka tayo ay matutulog na, hallelujah, kahit na tayo nagmumuni-muni pa, hindi tayo mababahala ano man yung mga ating alalahanin, ano man yung ating bukas, ano man yung ating kahapon. Praise the Lord. Dahil ano po mga kapatid, mayroon na po tayong kapayapaan galing sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yung kapayapaan na yan mga kapatid, peace na yan na sinasabi mga kapatid, hindi po yan kayang babayaran ng salapi. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya po dito, be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh. Sabi niya po dito, huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama pagka dumarating. Minsan, kapag nakahiga tayo, pag may naisip tayo, bigla na lang tayong nababahala. Paano na kaya ito? Paano na kaya ito? Hallelujah. Paano na kaya ito? Pero ano sabi ng ating Panginoon Diyos? Pag dumating sa atin yon, huwag tayong matakot. Huwag tayong mabahala. Dahil ano sabi niya dito sa kasunod? For the Lord shall be thy confidence. Dahil ang ating Panginoon Diyos will be our confidence. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Salitang Tagalog. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala and shall keep thy foot from being taken, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Praise the Lord. Pangako yan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Sa Kanya lamang tayo magtiwala. Kanyang iingatan ang ating, kahit na mayroon pang tinatawag na snare of the devil, o tinatawag na patibong ng kaaway. Pero ano sabi ng ating Panginoon Diyos? Kanyang iingatan ng ating mga yapak, ang ating lakad. Praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Kasunod, for the Lord, withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Sabi niya po dito, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa iyong kapangyarihan, nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kung meron po tayong magagawa, hallelujah, ay ating gawin para sa ating Panginoon. Hallelujah. It is not doing things to as a man-pleaser. Kundi tinuro sa atin, it is to please the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito, say not unto thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give, when thou hast it by thee. Kahit na nasa iyong kamay na, kung nasa iyong kamay na kailangan, hallelujah, ng iyong neighbor. Ano sabi ng ating Panginoon? Huwag mo nang ipagpabukas. Hallelujah. Kung pwede naman natin gawin ngayon, sabi nga ng Scripture, ay huwag na natin ipagpabukas pa. Hallelujah. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Na verse 29, devise not evil against thy neighbor, seeing he dwelleth securely by thee. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa na palibhasa at tumatahang tiwasay sa siping mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ano mga bagay, hallelujah, that we are not devising any evil thoughts. Hallelujah. Because we know that that is not of the Lord. Hallelujah. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan ay mga paalala ng ating Panginoon Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Maging nasa ang dako man tayo ng mga oras. Hallelujah.
the Lord is always, hallelujah, pleased as we speak good things. Hallelujah. Anumang oras, anong pagkakataon kanina man. Praise the Lord. Nasabi niya po dito, invite not the oppressor, and choose none of his ways. Huwag kang mananghili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Hallelujah. Verse 32, for the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. So yung payo ng ating Panginoon ay mananatili sa mga matutuwid. Praise the Lord. Hallelujah. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blessed the habitation of the just. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po dito, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpala niya ang tahanan ng matuwid. Verse 34. Hallelujah. Surely, He scorneth the scorners, but He giveth grace unto the lowly. Hallelujah. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi. Ngunit binigyan niya ng biyaya ang mabababa. Praise the Lord. Verse 35, the wise shall inherit the glory, but shame shall be the promotion of fools. Meron palang promotion ng fools, mga kapatid. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahiyaan ay magiging ganti sa mga mangmang. Sino po yung fools dito na sinasabi ng Scripture? Ulitin ko po mga kapatid, ang sinabi ng Scripture, hallelujah, for the wisdom in the earth is foolishness unto God. And the foolishness unto men, it is the wisdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. At ano po yung mga kapatid? Kaya't promotion ng fools ay lahat ng, hallelujah, tinatawag na karangyaan, lahat ng mga bagay, hallelujah, na tinatangkilik ng sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos at hindi na po tayo magpapakatagal. Let us pray once again unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli dakila namin Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama, sa inyong mapagpalang salita, Ama. Lord God, hallelujah, na siyang nagbigay muli, O God, ng confidence in our hearts unto Thee, Father. Lord God, nagbigay sa amin, O God, ng kapanatagan. Nagbigay sa amin, O God, ng, Lord God, tinatawag na pagtitiwala sa inyo, O Panginoon ko pong Diyos. O Panginoon ko pong Diyos, nagbigay sa amin ng tinatawag na comfort. Nagbibigay sa amin, O God, ng kaaliwan, nagbibigay sa amin ng kalakasan, at nagbibigay sa amin ng kapayapaan, O Panginoon ko pong Diyos. Maraming salamat, Ama, at minamahal po namin kayo. I'm praying to you, Father, that ang inyong salita, O God, na siyang, Lord God, kinain ng bawat aming mga puso na aming kaluluwa, O God, that you will bless it. Lord God, hallelujah. Patuloy, O God, na magbigay, O God, ng tinatawag na kalakasang spiritually. At Lord God, hallelujah. Patuloy, O God, na inyong workmanship, Ama, in every souls, in every spirit, and every, hallelujah, this temple of the living God. Muli, Ama, minamahal po namin kayo at ang lahat ng kapurihan ay sa inyo lamang po, Ama. We give unto Thee all of the praise and all of the glory in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa inyo, mga mahal naming kapatid, mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Amen. Hallelujah. At sa ating panalangin, mga kapatid, kung meron pa tayong nais na idagdag ay maihahabol po natin. Atin lamang pong basahin muli ang mga panalangin na may mga bago at meron pa po yung ating mga patuloy na ipinapanalangin sa Panginoon. At merong isang kailangan si Sister Emily, panalangin na mapababa yung kanyang blood pressure at kanyang blood sugar. Hallelujah. At
sa ating Panginoon, wala pong imposible. Even though meron maintenance medication, ngunit ang kagalingan ay buhat pa rin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ngayon din mga kapatid, sama natin sa ating prayer ang pangangailangan nila Sister Marie. At gayon din ang para sa kanyang kapatid na si Brother Roderick Crisostomo, ating patuloy ni panalangin. Hallelujah. At gayon din sa properties nila ni Sister Emily at Sister Marie, ay patuloy nating pagkatiwala sa Panginoon. Si Brother Romel, mga kapatid, under sa kanyang continuous medication, ay isama natin sa panalangin ang kanyang complete healing. Hallelujah. Praise the Lord. At ang kanyang kalakasan sa kanyang physical na katawan. At ganyan din mga kapatid, patuloy natin isama sa prayer ang ating kapatid Sister Daisy sa kanyang incoming delivery, incoming sa mga darating na ilang buwan na lamang, na hallelujah, ang Panginoon ang siyang magbigay ng kalakasan at kalusugan at endurance sa kanya. At ganyan din mga kapatid, yung kanyang pag-normal na tulot ng ating Panginoon, hingin natin sa ating Panginoon Diyos na maging maayos yung kanyang pag-deliver. At hallelujah, na hindi mahirap sa ating Panginoon Diyos kung ano man ang ating hilingin sa Kanya. Hallelujah, para sa Kanyang kapurihan. At ganyan din mga kapatid, isama natin sa prayer mga kapatid, ang tiyahin ni, meron isang hiniling muli si Brother Ranjit, si Sister Veronica Hali-Hali, meron pong liver cancer. Bukod pa sa kanyang tiyahin, isama natin sa panalangin yung kanyang tiyahin, si Sister Gloria David, na merong liver disease. Hallelujah. At alam po natin na kapag merong karamdaman sa atay ay manghihina ang iyong katawan. Talagang magiging bedridden ka. Hallelujah. Maaari kang makapaglakad pero mahina ang katawan mo. So yun ang idinadaing ng ating kapatid na si Brother Ranjit sa kanyang tiyahin. At ganyan din mga kapatid, ang trabaho nila Brother Ranjit at Brother Percy, isama natin sa panalangin. At patuloy natin idulog sa Panginoon ang hallelujah, kahilingan ni Brother Dicky, si Sister Pampila Tinampay sa abdominal hernia. At ganyan din mga kapatid, ang kuya ni Brother Dicky, si Brother Joseph, sa patuloy na recovery buhat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ni Brother Dicky na nahahatak na niya yung isang paa niya. Ibig sabihin nakakalakad na may support. Hallelujah. Sama natin patuloy sa panalangin. Ganyan din mga kapatid, kay Brother Jeffrey, sama natin siya sa prayer dahil meron din siyang battle. Hallelujah. At ang Panginoon Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. At napakahalaga na ang Panginoon mismo ang kumilos sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah. Sama natin sa prayer si Brother Jeffrey. Hallelujah. Maging din si Sister Marie Chris Limango Chiba, patuloy natin sama sa prayer. At sama natin sa panalangin mga kapatid, itong si Brother Jonathan Crisostomo, Brother Jonathan Samson. Si Samson yung pamangkin ni Brother Boy Crisostomo. 17 years old pa lamang itong bata na kanyang pamangkin. Bali, actually, pinsan ito ni sister wife niya, ni Brother Boy. Pangalan ay Brother Jonathan Samson. At ito'y pinsan ng sister wife ni Brother Boy. 17 years old pa lamang na ongoing ang dialysis. At ngayon mga kapatid, nagkaroon siya ng pumutok yung isang ugat niya sa utak. Ang tawag po natin doon yung tinatawag na brain aneurysm or cerebral aneurysm. At sabi nga ng doktor na wala na silang magagawa. At pinaliwanag sa kanila na kung itutuloy pa yung operasyon ay gagastos lamang sila ng malaki at hindi na magdudulot ng benepisyo sa bata.
At alam natin itong brain aneurysm na ito. Buti pa yung magbara sa puso, sa ugat sa puso ay mataas ang survival rate. Kaysa dito sa utak ay 1% lamang ang survival rate. Kaya nga nagtitiwala na lamang ang ating kapatid na si Brother Boy sa biyaya ng ating Panginoon at samahan natin sa ating masidhing panalangin ng ating kapatid. Alang-alang sa pinsan ng kanyang asawa. Hallelujah. Sama natin sa prayer. At hallelujah. Ganyan din mga kapatid, isama natin sa prayer ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Brother Resty, isama natin sa prayer yung patuloy natin na hinihingi sa Panginoon. At ganyan din, the things that yung ating hingin natin sa ating Panginoon. Ang hallelujah, maging yung mga pangangailangan natin na pangailangan ng ating kapatid Brother Resty for the settlement na ang Panginoon ay siyang kumilos, na maging smooth ang siya mag-provide, na maging smooth ang ating kahilingan na may process natin ang tinatawag nating needs for settlement. Hallelujah. Para kay Brother Resty. At maging ganun din mga kapatid, ang darating na paghahanap ng trabaho, ang Panginoon ay siya maghanda at mag-guide sa mapag-applyan ng Brother Resty. At isama nating patuloy si Sister Flor de Liza, na ang Panginoon ang siyang magbigay ng kalakasan. Isama pa natin, even though she was discharged, isama natin sa prayer na ang Panginoon magbigay sa kanya ng kalakasan at total healing sa kanyang bato sa abdo. Sister Flor de Liza Sorbano. Isama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, si Brother Alex Frias at Sister Joy sa Saudi Arabia. Isama natin patuloy sa panalangin sa ating Panginoon. Ang trabaho para kay Brother Alex at kagalingan para kay Sister Joy. Patuloy natin tulungan sa panalangin sa Panginoon. At ganyan din mga kapatid, kay Brother Alan, patuloy nating hingin sa ating Panginoon. Even though that it seems that in the sight of men ay hirap yung bagay na yon. Ngunit kung mayroong hallelujah, plano ang ating Panginoon, wala pong mahirap sa Kanya. And we're praying to the Lord na ang Panginoon ang siyang kumilos in these needs ni Brother Alan, at ganyan din para sa needs sa flat sa Karama at na maging sa contract. Sama pa rin natin patuloy sa panalangin sa ating Panginoon. Ganyan din mga kapatid, Brother Bello, ang pag-iingat ng Panginoon. At si Brother Raymond Bello, yung kanyang kapatid, kababatang kapatid, ay sama natin patuloy sa panalangin ang kaligtasan at pag-iingat ng Panginoon para kay Brother Raymond. At patuloy mga kapatid, sama natin sa prayer si Brother Sheikh bin Joshua, na anak ni Brother Bello. At ganyan din mga kapatid, sama natin patuloy sa prayer ang mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, ang pag-iingat at pag-supply ng Panginoon sa pangailangan ng ating mga mahal sa buhay. At ganyan din mga kapatid, ang kapatid natin mga naabutan ng lockdown sa Pilipinas, ang pag-iingat at pagtugon ng Panginoon sa kanilang pangailangan. Kagaya nila Sister Myrna at nila Brother Pam at pamilya nila Brother Abraham. At patuloy na sama natin sa prayer mga kapatid ang kagalingan at complete healing, especially sa emotional healing ng nanay nila na si Sister Shirley. Sama natin sa panalangin. Yan yung pinakamalaga. Hallelujah. Ang kagalingan sa emosyon, kalakasan at comfort ng ating Panginoon. Ganyan din kay Brother Tony, ang patuloy na kalakasan at complete healing ng kanilang
previous na illness na ginagamot nila sa kanilang mga gamot. Yung medical treatment ni Brother Tony at ni Sister Shirley. At yan lamang po mga kapatid ko, meron pa tayo may dadagdag sa ating panalangin. At kung wala na tayong may dadagdag, ating awitin mga kapatid yung isusabing awitin. Dakila ka, tunay ngang Diyos ng pag-ibig. Bagamat wala tayo dyan sa ating instrument, dyan sa ating mga recorded, maaari natin awitin ito ng kahit na purong awitin lamang sa ating Panginoon. Ating awitin, hallelujah. Dakila ka, dakila ka, tunay ka, Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, ikaw ay nagdusa, tunay kang Panginoon. Dakila ka, dakila ka, tunay kang Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, ikaw ay nagdusa, tunay kang Panginoon. Hallelujah, amen. Mayari na tayo dumalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tunay dakila namin, Diyos. Tunay na dakila kayo. Mapainom ko pong Diyos sa amin. Sa bawat isa sa amin, Lord God, na Lord God, hallelujah, lahat ay inyong ginawa para po sa bawat isa sa amin, para po sa Lord God, hallelujah, lahat ng aming tinatamasang Lord God, mabuti, maging Lord God,